Ang kwento ni Blanche Monnier ay naging kilala sa France noong ika-19 na siglo. Ang isang aristokrat at dating nakakainggit na nobya ay ikinandado ng kanyang sariling ina sa isang madilim na silid na nakikipag-usap lamang sa mga daga na nandoon. Ating alamin kung paano humantong sa ganoong kalagayan ang isang dating kaakit-akit at magandang babae. Si Blanche Monnier ay isinilang noong March 1, 1849 sa kagalang-galang at konserbatibong pamilya ni Charles at Louis Monnier. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na si Marcel. Ang kanyang pamilya ay ang tipikal na aristokratong pamilya. Pinag-uusapan ng mga tao ang kanilang mga magagarbong gala dinner, kanilang mga karwahe at ang kanilang mga magagarang damit. Ang ina ni Blanche na si Louise Monnier ay isang magandang babae, lalo na kung suot ang kanyang mga magagarang damit. Isang tunay na high society na babae na may mga koneksyon sa mga piling tao ng France. Sa kanyang formal suit at talino, ang kapatid na lalaki ni Blanche na si Marcel ay gumawa ng sariling pangalan sa mundo ng abogasya. Nag-aral siya ng abogasya sa lokal na universidad at pagkatapos ay nagtrabaho sa local parliament. Para naman kay Blanche, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera o sa trabaho tulad ng kanyang mga kaedad. Ang kailangan lang niyang gawin ay dumalo sa mga social event, maging maganda at humanap ng karapat-dapat na asawa. Siya ay hindi gaanong naiiba sa ibang mga babae na kaedad niya. Magaling siyang tumugtog ng piano, ngunit bukod doon, walang kakaiba sa kanyang pagkabata at pagdadalaga. Hanggang sa bigla siyang nawala sa mata ng publiko noong 1874. Noong May 23, 1901, isang anonymous letter ang ipinadala sa Paris Attorney General. Sinabi sa sulat na ang isang babae ay ikinandado ng kanyang ina sa kwarto, payat at nasa hindi magandang kalagayan. Sinabi pa sa sulat na siya ay 25 taon na doon. Ang mga pulis ay naalerto at nagtungo kaagad sa tahanan ni Madame Louise Monnier na siyang pinangalanan sa sulat. Hiniling ng mga pulis na makita ang anak niyang si Blanche. Pagkatapos ng ilang pagtutol ay dinala sila sa isang nakalak na silid sa itaas na palapag ng bahay. Pinilit ng mga pulis na pumasok sa silid. Ang unang tumambad sa kanila ay ang napakabaho na amoy. Amoy ng dumi ng tao at nabubulok na karne. Sa dilim ay nakita nilang nakahiga sa isang banig sa sahig ang isang babae. Ang babae ay putot balat, walang saplot sa katawan na natatakpan lamang ng maruming bedsheet, may mahaba at itim na buhok na hanggang hita ang haba. Mahahaba rin ang kanyang mga kuko sa mga kamay at paa. Nakapaligid sa kanya ang mga tira-tirang panis na pagkain, dumi ng tao, mga insekto at mga daga. Ang babae ay nakilala na ang 52 taong gulang na si Blanche Monnier. Dinala si Blanche sa ospital. Bagamat marumi at payat na tumitimbang lamang ng 25 kilos o 55 pounds, ay walang agarang pisikal na panganib sa kanyang buhay. Ibang usapin ang kanyang mental na kondisyon. Tulad ng inaasahan, siya ay dumaranas ng mental trauma matapos ng mga taon ng pagkakakulong at pagpapabaya, ngunit mahigit pa doon. Siya ay wala sa katinoan sa pag-iisip. Ang 75 years old na ina ni Blanche at ang 53 years old na kapatid na si Marcel ay inaresto at kinasuhan ng mga paglabag na may kaugnayan sa kanyang pagkakakulong. Si Marcel ay hindi nakatira sa parehong bahay ng kanyang ina at kapatid, ngunit siya ay nakatira lamang sa bahay na nasa tapat na kalye. Ang bahay ay pag-aari rin ng kanyang ina. Si Marcel ay kilala na madalas na bumibisita sa bahay ng pamilya. 2 linggo lamang matapos arestuhin ay sumakabilang buhay si Louise Monnier. Matagal na siyang may sakit at nang makita ang galit ng mga tao na nasa labas ng kanyang tahanan ay naging sanhi ito ng lalong pagbagsak ng kanyang kalusugan. Hindi sa nakadama siya ng anumang pagsisisi sa kanyang ginawa, kundi ay hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit ang mga tao sa pakikitungo niya kay Blanche. Ang kwento ni Blanche ay naging headline ng balita sa buong France, na sinamahan ng mga imahe ni Blanche noong siya ay dalhin sa hospital. Nagalit ang publiko sa dinanas niya sa kamay ng kanyang sariling pamilya. Nais nilang malaman kung bakit nangyari ito sa kanya at hindi nagtagal ay lumitaw na nga ang isang paliwanag. Ayon sa kwento,
Ang 25 taong gulang noon na si Blanche, na isang maganda at masayahing dalaga, ay umibig sa isang abogado na ilang taon ang tanda sa kanya. Hindi tinanggap ng kanyang ina ang kanyang kasintahan dahil ang lalaki ay mahirap lamang at isang protestante. Samantalang ang mga Monyer ay kilala na marangal na angkan at mga Katoliko. Upang maputol ang kanilang relasyon, ikinulong si Blanche sa kanyang silid nang ipinalabas sa mga kaibigan at pamilya ay nawawala siya. Nakikita ang kwento ni Blanche sa mga pare-pareho at paulit-ulit na mga bersyon sa hindi mabilang na mga blogs, mga news site at maging ang English language Wikipedia page, at ang kwento ay isang uri ng Gothic fairy tale ng pagmamahalan kung saan ang isang magandang prinsesa ay ikinulong sa isang tore na naghihintay sa prinsipe na hindi naman dumarating. Sa mga kwentong ito, karaniwang kasama ang mga larawan ng paghahambing ng before at after photos ng kanyang pagkatuklas. Ngunit ang mga before photos dito ay hindi si Blanche Monyer. Ang babaeng ito ay ang American actress na si Maud Philly, habang ito naman ay isang hindi kilalang babae na may petsang 1914, isang taon pagkatapos sa makabilang buhay ni Blanche sa edad na 65. Kaya ang mga litratong ito ay mga peke. Pero paano naman ang kwento tungkol sa mga batang magkasintahan na pinaghihiwalay? Maaaring totoo ang abogado, ngunit ang kanyang papel sa pagkakakulong ni Blanche ay hindi totoo. At sa kabila ng mga headlines tungkol sa isang babaeng binihag sa loob ng 25 taon, ay may malaking pag-aalinlangan kung si Blanche ay ikinulong na labag sa kanyang kalooban. Dahil iba ang kwentong lumabas sa panahon ng paglilitis sa kanyang kapatid na si Marcel. At ayon na din sa mga kwento ng mga kasambahay at doktor na nag-alaga sa kanya sa loob ng 25 taon. Sa paglaki ni Blanche, mas naging interesado siya sa relihiyon at tanyag na nag-aral sa Christian Union upang maging isang madre. Sa panahong ito, nagsimula siya magkaroon ng mga mystical experiences na naging dahilan upang mas ninais niya ang pag-iisa. Nagsimula siyang gumugol ng maraming oras sa kanyang silid. Tumanggi siyang kumain na ginagawa niya noong una dahil sa religious fasting, ngunit kalaunan ay naging mas seryoso ito hanggang sa siya ay naging anorexic. Noong 1872, sa edad na 23, siya ay nilagnat at bagamat gumaling sa kanyang sakit, ay hindi na siya bumalik sa katinoan pagkatapos. Sa puntong ito, naging malinaw na si Blanche ay dumaranas ng malubhang mental problem. Tumanggi siyang magsuot ng damit sa loob ng bahay at tumatayo siya sa bintana ng kanyang kwarto na walang saplot. Ito ay nakikita ng mga taong dumadaan sa kalye, kaya ito ang naging dahilan kung bakit isinara ng kanyang mga magulang ang bintana ng kanyang kwarto. Kaya nang siya ay matagpuan ng mga pulis, ang kanyang silid ay napakadilim at parang kulungan. Ang kanyang mental state ay kalaunan opisyal na nasuri at sinabing siya ay schizophrenic. Sa kabila ng diagnosis na ito, nagpa siya ang kanyang pamilya na huwag siyang dalhin sa ospital o sa isang insane asylum. Marahil dahil naniniwala sila na mas maaalagaan siya ng mabuti sa bahay. Ano man ang kanilang mga motibo, ang desisyong ito ay tapos na at hindi na maibabalik pa. Noong unang nagkasakit si Blanche ay kumuha ang pamilya ng nurse para may mag-alaga sa kanya. Ito ay si Marie Fazzi. Ayon sa mga transcript ng trial, si Marie ay isang tapat na tagapag-alaga at bukod tanging nakapagpapakalma kay Blanche. Si Marie ang kasama ni Blanche sa loob ng mahigit 20 taon. Natutulog sa parehong silid kasama niya at ang kondisyon ni Blanche ay lumala pagkatapos sa makabilang buhay ni Marie noong 1896. Ang paglilitis kay Marcel para sa complicity to violence ay nagsimula noong October 7, 1901 na tumagal lamang ng 5 araw. Maraming tao na nagtrabaho sa tahanan ng pamilya Monyer sa mga nakaraang taon ang tumistigo sa paglilitis. Tinanong sila tungkol sa tunay na kalagayan ni Blanche, sa kalinisan ng kanyang silid at sa kanyang kalayaang makagalaw sa loob ng bahay. Mula sa kanilang mga testimonya, lumitaw ang isang larawan na lubhang naiba sa salaysay na sinasabi sa press at sa mga lansangan. Una ay hindi lihim ang presensya ni Blanche. Alam ng lahat ng mga nagtatrabaho sa Monyer na naroon si Blanche at siya ay may karamdaman. Pangalawa, hindi siya nakakulong sa kanyang silid. Malaya siyang nakakapunta sa ibang bahagi ng bahay at nagpatuloy sa pagtugtog ng piano sa loob ng ilang panahon. Pangatlo ay nanumpa ang mga napakaraming tao na sa loob ng 20 taon na inalagaan ni Marie si Blanche ay hindi niya pinabayaan ang dalaga at laging malinis ang kanyang silid.
Ang mga testimonyang ito ay nagpatunay na si Blanche ay may sakit sa pag-iisip. Siya ay umiihi at dumudumi sa kanyang sarili, pinupunit din niya ang kanyang damit at sinisira ang mga gamit at kasangkapan kapag umaatake ang kanyang sakit. Hindi madaling alagaan si Blanche kaya naman nang sumakabilang buhay si Marie ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Lalong lumala ang kanyang karamdaman at naging mas mahirap siyang alagaan. Ang problema ay ang kanyang ina. Nang sumakabilang buhay ang kanyang ama mahigit 14 na taon na ang nakalilipas, ay kasama niya sa libingan ng huling pag-asa na magkaroon ng isang taong mag-aalaga sa kanya. Sa halip na kumuha ulit ng isang nurse ang kanyang ina bilang kapalit ni Marie, ay kumuha siya ng mga kasambahay na hindi sanay at walang kakayahang pangasiwaan ang mga pangangailangan ng isang babaeng may malubhang sakit sa pag-iisip. Dagdag pa dito, inaasahan silang matulog sa kwarto ni Blanche na hindi nila nakayanan. Kaya marami ang hindi nakatagal at agad na umaalis sa maikling panahon lamang. Isinalaysay ng isang kasambahay kung paano siya humiling ng malinis na nightshirt at bedsheet para kay Blanche, ngunit ito ay tinanggihan lamang ni Louise. Sinabi ni Louise na pupunitin at dudumihan lang din ulit sila ni Blanche kaya hindi na ito kailangan. Sa pagtanggi ng ina ni Blanche na kumuha ng wastong tagapag-alaga o ibigay ang mga pangangailangan niya, hindi nakatakataka na si Blanche ay humantong sa isang kaawa-awang kalagayan. Bumagsak ang kalagayan ni Blanche noong 1899 nang ipinagkatiwala ni Louise sa dalawang bagong kasambahay ang pangangalaga sa kanya. Tulad ng mga naunang kasambahay, muli ay mga bata pa sila, walang karanasan at nahihirapang alagaan si Blanche. Siya rin ay hindi naglaan ng panahon na alagaan ang anak at hindi rin malinaw kung binibisita ba niya ang kanyang anak sa kanyang silid. Nagpatuloy naman ang kapatid ni Blanche na si Marcel sa pagbisita sa kanya. Walang lakas ng loob si Marcel o legal rights para maalis si Blanche sa bahay. Sa katunayan, hinihintay niya na sumakabilang buhay ang kanyang ina bago kumilos. Si Marcel ay napatunayang nagkasala at sinentensyahan ng 15 buwang pagkakakulong ngunit agad na inapela ang hatol. Nangatwiran ng kanyang mga abogado na ang legal na tagapag-alaga ni Blanche at may-ari ng bahay ay ang kanilang ina na si Louise at siya ang may pananagutan sa kalagayan ni Blanche at hindi si Marcel. Ang apela ay matagumpay at napalaya si Marcel noong November 1901. Ibinenta ni Marcel ang iba't ibang arian na minana niya sa kanyang ina at lumipat siya sa dalampasigan. Nanatili naman si Blanche sa isang psychiatric hospital. Parehong sumakabilang buhay ang magkapatid noong 1913. Noong 1930, ginamit ni André Gide ang kwento ni Blanche bilang batayan para sa kanyang nobelang La Sequestre de Poitiers. Sa kanyang aklat, ang isang dalaga ay ikinandado ng kanyang ina dahil sa isang pag-iibigan na hindi sinang-ayunan ng pamilya. Ito ay isang bersyon na nakapagpapaalala sa mga kwento tungkol kay Blanche at sa abogadong protestante na nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon.